So hi guys, welcome back sa another video. Ngayon, magagawa tayo ng online kamustahan, pero pag-uusapan natin ang El Filibusterismo. Pag-uusapan natin ang Kabanata 36 at Kabanata 37. Ang Kabanata 36 ay pinamagatang ang kagipitan ni Bensay. Nang malaman niya yung balita, dali-dali siyang umuwi para gumawa ng balita. Nais niya daw kasing bigyan ng papuri ang balita sa general. Pinalabas niyang bayani ang Kapitan General, si Padre Irene, si Don Custodio, at si Padre Saldi. Tapos ipinadala niya agad ito sa pasulatan. Pero ito ay pinabalik dahil mahigpit na ipinagbabawal ng general na pag-usapan ang nangyari noong gabing iyon. Tapos nalungkot si Bensay kasi hindi nahilathala yung balita niya. Tsaka syempre nanghihinayang na siya kasi malapit niya nang iwanan yung Pilipinas. So dahil dito, pinapalaki niya yung bawat pangyayari para makuha yung atensyon ng madami. Pero may bagong balitang umaalingaw. Isang tulisan daw ni Matanglawin ang nagsabing tinipon sila sa Santa Mesa para makasama sa mga manloloob sa kumbento. At pinangakuan din silang babahagian sa mga nasamsam. Tapos, eto pa. Ayon sa kanila, ang palatandaan daw ay isang putok ng baril. Nang wala naman silang narinig na putok ng baril, nagsiuwian na yung iba dahil inakala nilang nilililang lang sila. Nais nilang maghigante sa mga Kastilang hindi marunong tumupad sa usapan na yun. Pero binalak nilang manloob sa isang bahay na kanilang nasumpungan. Pinaniwalaan agad ang salaysay ng mga tulisan dahil ang anyong ibinalita ay kamukha raw si Simon. Ang pagkawala at pagkatagpo sa mga bayong ng pulbura at bala sa kanyang bahay ay nagpatotoo dito. Tapos yung balita na to, unti-unti siyang kumalat at maraming nabigla dahil dito. Maraming hindi makapaniwala. So kinahaponan nun, dumalot si Bensay kay Don Custodio na naghahanda ng panukala laban kay Simon. Ayun yung Kabanata 36. Ngayon naman, dadako na tayo sa Kabanata 37. May pamagat itong Ang Hiwaga. So kumalat ang balita sa badla na bagaman pilit itong nililihim. Ang lahat ay nakikinig sa mga kwento ni Chichoy. Ani kasi ni Chichoy, nung siya'y naghatid ng hikaw kay Don Timoteo para sa mga bagong kasal, napansin niyang ginigiba ang kiosko at nakita niya ang mga bayong ng pulbura nasa ilalim ng lamesa, pati sa bubong at sa mga sulok-sulok. Tapos, eto namang si Chikoy, mutlang-mutla habang ibinabalita niya ang kanyang nakita. Si Moymoy naman, kasama ng ilang dumalo. Tapos sila, takot na takot sila sa mga narinig nila. Pero sabi naman ni Ginoong Pasta, maaaring ang may gawa noon ay taong may galit kay Don Timoteo o di kaya'y kaagaw ni Juanito kay Paulita. So ayan, napatingin yung mga dalaga kay Isagani dahil alam niya siya yung dating kasintahan ni Paulita. So nag-advise si Kapitang Loling na magtago si Isagani kasi baka daw siya yung pagbigtangan. Pero alam mo ba, hindi sumagot yung binata. Sa halip, ngumiti lang siya. Hindi malaman ni Don Custodio kung sino ang may gawa nun. Ngayong sila lang ni Simon ang namamahala sa piging. Tapos, ayon kay Kapitan Toringoy, maaaring ang mga praile o si Quiroga o si Macaraeg ang may kagagawan nun. Nagulat ang lahat nang umiling si Choy at sinabing si Simon ang naglagay ng bayong na puno ng pulbura. Naalala din naman ni Chikoy ang di kilalang nagnanakaw sa lampara. Sabi niya, mabilis itong tumalon sa ilog at walang makakapagsabi kung iyon ay
kung iyon ba ay isang Kastila, Inchik o Indio. Tapos doon lang nagsalita si Isagani. Sabi niya, hindi mabuti ang kumuha ng hindi kanya. Kung nalaman lang niya na yung sana na magnanakaw ang pakay, hindi niya kukuhanin yung lampara. Guys, grabe talaga. Like, grabe. Ang daming mga pangyayari sa mga kabanatang ito. Parang bawat detalye ay may bigat at mga simbolo. Oo, tama ka dyan. Nakakabigla na talaga yung mga nangyari. Mula dun sa pagkalat ng balita ni Bensai, tsaka dun sa hanggang dun sa mga kwento ni Chichoy. Tapos ang lahat ng mga to ay nagpapakita kung gaano kakomplikado at puno ng intriga ang buhay sa ilalim ng pananakop. Kung saan kahit ang simpleng kasal at ang bawat kilos ay may malalalim na kahulugan. Sakto ka dyan! Ang El Filibusterismo ay hindi lang isang kwento ng paghihimagtig. Isang kwento din ito ng mga personal na trahedya at pagkukubli ng mga lihim. Ang mga kabanata dito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng katotohanan, pagkakaisa at kapatawaran sa kabila ng pang-aapi. Ang bawat detalye ay paalala na ang kasaysayan ay puno ng kabalintunan at pag-aalinlangan. At kahit pa may takot at kalituhan, nakikita natin ng mga karakter na nagpapakita talaga sila ng tunay na damdamin. Ang pagnanais ni Basilio na iligtas ang mga walang sala, ang pagnanais ni Isagani na harapin ang katotohanan, at ang paghahanap ng hustisya sa gitna ng kaguluhan. Tunay nga, tama na tama ka dyan. Ang lahat ng ito ay nag-uugnay sa isa't isa. Ang balitang kumakalat, ang mga pangyayaring tila biro pero puno ng kahulugan, at ang misteryong pagnanakaw ng lampara, lahat ay bahagi ng mas malawak na larawan ng ating lipunan noon. Oh, guys, ang dami nating napag-usapan at napag-isipan ngayon. Salamat sa inyo mga best friend. Sa pakikipagkwentuhan nyo tungkol sa akin sa El Filibusterismo, sana ay nakatulong ito sa pag-unawan nyo sa ating mga aral at ating kasaysayan. Oo, talaga naman napakadetalye ng ating napagdaanan sa 2 kabanatang ito. Maraming salamat sa inyo at sana'y magsilbi itong inspirasyon. Magsilbing inspirasyon ang mga napag-usapan namin. Tama yan, guys. Salamat din sa mga ating tagapakinig. Huwag kalimutang balikan ang mga aral sa bawat salita at detalye ang ating napag-usapan. At tandaan nyo, sa kabila ng lahat ng kaguluhan at lihim, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Salamat sa pagkikisama mga kaibigan. Okay, hanggang dito na lang muna ang ating daldalan tungkol sa El Filibusterismo. Sana ay na-enjoy ninyo at marami kayong natutunan. Salamat guys sa pakikinig sa kwento at aral. Thank you! Cheers! Salamat sa pakikinig, mga best friend! Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye! Bye!